siya ang maunang papasok. Tinatawagan po si Bishop Fernando F. Benguela. Sound. Music. Ang nanay po ng ating group, Rowena C. Sinsay. Siyempre, ang ating group na excited na, si Gerald Lotario Sinsay. Ang ating mga secondary sponsors, ang best man ay si Nico de los Reyes at ang maid of honor ay si Rochelle Sinsay. Pakyawan ang kanilang trabaho ngayon. Sila sa kettle, sila sa corn, sila din sa bake, sa coins, sa ring, at sa Bible. Ang ating po mga principal sponsors, Arnold Susot at Felicissima Susot. Leoardo Rodrigo at Janet Rodrigo. Emiliano Zapata at Helen Zapata. Apolinario Federipe at Mario Federipe. Fernando
Hallelujah. Panginoon namin Diyos, Ama namin na nasa langit, ng pumuri at patuloy na namin kinasasalamatan sa iyong kadakilaan. Ang iyong banal na pangalan, O Diyos, ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan at ng pag-asa sa pamamagitan, O Diyos, ng iyong bugtong na sa oras po ito. Nagpapasalamat po kami sa napakagandang pribilegyo ito na kami, O Diyos, ay narito sa loob ng bahay-sambahan upang amin po i-witness, Panginoon, ang isang napakahalagang gawain, ang wedding ceremony, Lord, na gaganapin po, O Diyos, sa aming kalagitnaan. At ang aming dalangin, hinihiling po namin ng iyong banal na presensya, ang kapangyarihan ng Santong Espiritu, na siya pong bumabay at manguna, Panginoon, sa bawat bahagi, O God, na aming pong seremonya, O Diyos, sa mga oras po ito. Hinihiling po namin na patuloy, O Diyos, na ang iyong pong kapangyarihan ang siyang bumabay at magkaroon, Panginoon, na napakagandang biyaya, O God, kung saan nagiging napaka-memorable na ito, O Diyos, hindi lamang sa buhay ng dalawang kapatid po namin na ngayon, O Diyos, ay umaharap sa pagmemonya ng kasal. At kayo din, O Diyos, sa bawat isa na narito, isang malaking pribilegyo at opportunity, Panginoon, na kami ay maging witness, O God, na minsan isang araw, merong dalawang puso, Panginoon, na pinagkaisa at kami, Panginoon, ay kasama at nakikilala, O God, sa iyo pong pagtawag, Panginoon, sa aming pong mga kapatid, upang ang panawagan, Panginoon, ay patuloy na maganap at mangyari, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Tuli, Lord, tanggapin niyo po ang aming mga papuri. Ikaw po ba siyang makarangalan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, ang lahat ng magsabi namin. Jadi ba't hindi ka rin sa malakas sa palangkang pangalan ng Panginoon? Una. Okay. Maliban na lang mo sa dalawang ito. Alright. Yung makakapuna ho kayo. Ang kami na mahal kayo ay nagkakatipons ngayon sa prosesya ng Diyos at kakanyang iglesia upang sumaksi sa pag-isang dibdib ni Gerald at Karina. Ang pag-isang dibdib ay banal at mananalagaway ang Diyos ang nagtatag. Kaya hindi ito dapat pasukin ng walang paghahanda o may pag-aalinlangan. Bagos ito ay mapitagan, may nahon at may takot sa Diyos. Ito'y itinalaga para sa kapakanan ng bawat isa. Sa batang ng kalalagayan nito, kayo ay aking inaanyayahan upang mag-isa. At sino man ang may mapapakita na alam mo naman wala na, dahil tayo na naman ang nandito. No? Wala nang mananahimik. Maliban lang kung mayroong magbukas ng kahit sabihin, itigil ang kasal. Meron ba nila? Alright. Tatanungin ko lang po, sino po ang nagkaloob at nagbigay ng kapahintulutang kay Karina upang makasal kay Gerald? Sino ang nagbigay? Manood ko sa dito. Hindi yung nabibigita. Hindi yun. Sigurado kayo na. Si Kuya ba? Kuya? Talagang binigay na. Alright. So, aking kayo naman dito. Naninibago kasi ako eh. No? Nasa bagong normal tayo. Para tayo itong mga astronaut. Sige na ho. Tanggalin nyo na. Total naman, pagkatapos ito, magkatalig kayo sa higaan. Alright. Harap ka sa kanya. Harap ka sa kanya. Gerald, tinatanggap mo ba si Karina upang siyang maging kabya? Na kayo ay namumuhay ayon sa alintuntunin ng Diyos at alayo ng banal na matrimonyo? Sa ba ay iyong iibigin, paliligayahin, iingatan ng dangal at kakalingahin, sa karamdaman man o sa kalusugan, sa kasaganahan at pagdaraho,
sa katagumpayan at kabiguan at magiging matapat sa kanya habang nabubuhay. Kaya meron kayong proper protocol, so you need your own microphone. Use your. Opo. Parang mahina na. Yes. English pa. Karina, tinatanggap ko ba si Gerald upang isa mong maging kabiyak na kayo ay mamumuhay ayon sa alituntunin ng Diyos at sa layunin ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, paliligayahin, iingatan ang dangal at kakalingain sa karamdaman man o kalusugan, sa kasaganaan at pagdarahog, sa katagumpayan at kabiguan, at magiging matapat sa kanya habang nabubuhay? Okay, so salamat. Siguro ay copy ko muna kayo. Dadako tayo ngayon sa bahagi ng salita ng Panginoon at nais kong basahin. Okay? Wala yung aking patungan kasi, no? Yung nandito sa aklat ng Ephesians chapter 5. Pwede yung makahirap ng table dito o ng chair. Ephesians chapter 5. Doon sa mga nagkakasal, pag-bilang na po ito itong mga talata na ito. Alright? Sabi dito, ganito. Wives, submit to your husband, to your own husband, as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church, and He is the Savior of the body. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang salita. Alright, tatako muna po kayo sa sermon para dire-dire tayo mamaya kung sila hindi na lang po tayo. Alright? So ngayong umagang ito ay magbibigyan naman ko ng konting paalala kasi nag-usap na ho kami ng matagal ng dalawa na ito. Gusto kong magpasimula sa isang kwento. No? Ito po yung kwento ng dalawang mag-asawa na katatapos lamang nilang mag-celebrate ng kanilang 50th wedding anniversary. 70 years old na po sila. Ang pangalan ng lalaki ay Ted. Okay? At doon sa buong maghapon na yun ay nakasama nila yung kanilang mga bisita. Alright? Ang pangalan ng babae ay Bessie. Nag-enjoy ang buong sambahay nila doon sa kanilang kasalan na yan, doon sa kanilang pagsasama-sama na yun. Alright? Doon sa celebration na yun, ng kanilang wedding anniversary, nakilakad-lakad po yung magkasama sa may camping patio. At umupo sa swing, tinignan ho daw yung sunset. Yung lalaki na si Ted ay bumilig ng konti sa kanyang asawa. At sinabi ni Ted kay Bessie, Bessie, you know, si Bessie pala nagsabi, you know Ted, I'm real proud of you. Ang Tagalog, alam niyo sa Tagalog, di ba? Ako ay proud ako sa iyo. Sabi ganun. Alam niyo sagot ni Ted, I'm real tired of you too. Ako din. Pagod na sa iyo. No? Umabot yung kanilang ganung masalan, alam niyo, na pagtitingnan naman natin, nakarating sila doon sa ganung sitwasyon. Doon lang lumabas, yung palang lalaki, pagod na. Okay? Pagod na yung lalaki. At sa mga pagkakataon yun ay, ayun, lumabas ang katutunan. At alam nyo minsan nangyayari yan, may mga mag-asawa, ito narinig dito na kaya na lang nagsasama dahil sa mga anak. Sana wala din sa mga kaharap ko ngayon. Na kaya nagsasama dahil sa mga anak. Magbibigay na ako ng konting paalala bago dire-diretso na tayo ng ilang mensahe about the foundation of a strong marriage. Nakakalungkot pang isipin yung ganda na sinabi ng babae, I'm so proud of you. Sasagutin ka ng gano'n, I'm really too tired of you. Kasi po ang Biblia nagtuturo sa atin din na kailangan natin makabuo ng isang matibay na relasyon. Tayo kayo saksi, maganda yung silang yung binanggit ng aking magagawang pastor. Very memorable itong araw na ito. Despite the fact na meron tayong ganitong situation, tayo lang yung saksi sa pag-asawa. Alam mo, binibiro ko during the counseling namin.
Kaya hindi niya makapag-aantay. Sandali lang naman, 18 months na lang pag-aantay natin. Ayaw mo nila. Tuloy ka mong kasal. Kaya nandito tayo, although masakit lang matanggap. Isang marangalan sa babae at lalaki kakasal na yung kanilang mga kaibigan nandito. Pero dahil sa pag-ibig, nagawa nila ho yun. Natanggap ko nila yun. No, totoo yan, no? Kung ang relasyon ng mag-asawa, gusto natin maluwalhati ang Diyos, dapat to talaga magkaroon ito ng matibay na pundasyon. It must be built on the bedrock of the relationship sa ating Panginoon. Dapat seryoso. Na kung paano sinabi ng ating talata, kung paano sinasabi ng Bible, na ang babae ay magpasakot doon sa kanyang asawang lalaki. Katulad ng iglesia, na ganoon din binahan ni Jesus ang iglesia. In the same way, mga kapatid, sa ating panahon ngayon, buti ko sa Pilipinas, wala pa tayong divorce ngayon. Meron po. Pinagpaplanuhan ako, nalagay ang divorce. Kaya sa mga pastor, hindi pumapayag. Alright? Pero ganoon din naman, meron tayong legal separation. Alam niyo po ba na sa ibang mga lugar ay almost 50% ng marriage ay failure. Kasi hindi niya pasimulan sa magandang pundasyon. Now, ano ba yung mga dapat natin maintindihan? Ito ay alam niyo na ito, Ina. Muntik na silang hindi makapasa sa counseling. Tinanong ko sila, sabi ko rin yan, ano ito makakasalan si Ina? Ina, ano ito makakasalan si Gerald? Ang gaganda ko na sagot, mga langit. Punong-puno ng talagang mag-repress ka. Sabi nila ganito, kasi po, nananginip ako. Ang ganyan. Sabi, paano kung hindi ka nanaginip? Kasi gano'n, na-umpisa yung mananayo. Sabi ko, hindi ako nasatisfied sa sagot ninyo. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto, mag-meeting kayong dalawa. Pag hindi nyo nasagot ang tanong ko na ito, bakit kayo magpapakasal sa isa't isa? Ako na magsasabi, walang kasal! O, yun lang mo sana. Ito lang mo yun. So, in 5 minutes time, I left them alone here, nag-usap. Tinanong ko na ulit. Aba, yung unang sagot, tama na agad. O, bakit? Kasi po, mahal ko eh. Ayun naman talaga dapat ang pundasyon. Marami na po kung ikinasal. At natatanong ko ganito, bakit makakasalan? Kasi po, Pastor, kayo naman, wala naman, hindi makakasalan. Di ba? Hindi naman pala pag-ibig lang naman bagit na sa inyong dalawa, huwag na lang. Pag ito, patuloy mo ito. Kung hindi nyo mahal ang isa't isa, hindi pitutuloy ang kasal. Wala kaibigan nyo, wala nanay mo, wala tatay mo. Wala yung mga umahan sa buhay, wala yung IT. Alam mo, IT, wala yung team. IT, parang na IT dito, masasalita. Yun ang importante. Okay? Pag pinag-usapan natin ng love, alam niyo yung Bible na pinag-usapan natin love, yung biblical definition of love. Yung sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 3, 13, 4 hanggang 6. Ito yung karakter ng totoong pag-ibig. Sabi ito, love suffereth long. Okay? Ang pinakasimpleng paliwanag nito, love does not retaliate. Hindi gumaganti. Mahaba pasensya. No? Alam nyo, nung kabataan ko, like ko natin, love is blind. Ngayon ako pinagkakasal na naintindihan ko, marriage is the eye opener. Pagkasal na, doon mo maalalaman. Susukatin ang pasensya mo, Gerald. Pati na, susukatin ang pasensya mo. Ang pag-ibig na yan ay talagang sinasabi ng Bible na suffereth long, okay, mahaba ang iyong pasensya. Love is kind. Okay? Pag sinabing love is kind in words and action. Yung bang kahit nakabagod ka na, okay, siya pa din ang iniisip mo. Ganun din ikaw, Ina. Kahit nakabagod ka na, magsasalita ka pa din ng mga magagandang salita para sa kanya. Kasi ang labanan ngayon, ang labanan kasi ngayon, ako na maganda, ako na lang, ako na nagsahay, ako na naggawa, ako naglahat, ako naman.
Doon pa lang alam nyo, hindi na mag-start ang marriage. Yung sinasabi ng Bible dito na love is kind, ito yun yung mga natutunan natin sa mga training, sa IT, alam natin yan. Sa Operation Dressing, practiceado kami dyan. Yung merong tap sa balikan, ayaw niya, kapatid. Ayaw pa yan, kahit pagod na. Sa magkasawa, ganoon din yan. Tanda mo, Gerald, hindi ka naghanap at nakakuha ng katulong. Hindi siya magiging katulong mo. Katuwang sa buhay, hindi katulong. O ganun din ikaw. Ako sa inat, diba, kaya nasin mga ganun ang hinahanap eh. Dapat nag-bodybuild kayo talaga. Alright? Tandaan yan that's very important. Love and yet not. Okay? Okay? Pagdating sa selos, hindi naman yung laging nakakita ng kasama na selos na. Ang ibig sabihin din ni Pablo is love is pleased when they do well. Kasi minsan ito problema ng iba eh. Pag yung lalaki nakakagawa ng maganda, yung lalaki yung babae ay insecure. Vice versa. Dapat hindi kayo nagsiselosan. Okay? Pag may ginawa maganda, okay, praise the Lord. Maganda yan, promoted ka na. Dati nasa bangko ka, kayo nasa table ka na, yung mga gano'n. Habang nakita mo pinagpapala, nasutuwa ka. Kasi meron doon, may mga lalaki o babae na insecure. Love bonded na isa number 1. Ikaw ang number 1 sa buhay niya. Pag may number 2, delikado. Kaya nga nyo, may tanong sa akin dito eh. Pastor, kami mo magkasawa ito yung 27 years na. Alam niyo, para ma-preserve ko yung aking sa kanya, yung fidelity ko sa kanya. Lahat ang nakikita kong babae, kumukha niya. Hindi ko na kung paano babae pa ng iba. Kaya natambakit ako yung kumukha niya. Namin ang magluto. Huwag mas magaling pa ang magluto sa akin. Nagalit mo. Ginagalit mo. I-consider mo yung merong bagay na magkakaalala kasi pagkasal na kayo. Love is blind, really, it's really so blind. But marriage is the eye opener. Hindi para marunong magluto. Okay, magkasama ko, hindi kukuha ka ng patulong. Kumayaman ko. Maganda saan. Alright? Pag pag-ibig ang namagin sa inyong dalawa, i-consider mo yung mga weaknesses niya. Yung weaknesses niya, ikaw ang magiging strength niya. Alright? So, yun ang gagawin mo. Kung ano saan sa mahina, tulungan mo siya. Vice versa. Hindi yung mahina na siya, ilulungkot mo ka. Ano ba itong nakakasawa ko? Kung alam ko lang na ganyan ka sana. Isa na uli, at sa nanay ko. Di ba gano'n, di ba? Di ba sa nakakalit tayo ng ganyan, diba? Nung mag-asawa sila, talaga namang nung bagong kasal, pinakikilala, asawa. Nung matagal-matagal na, sawa ko. Diba? Asawa na eh. Nung matagal na, awa ako. Awa na lang eh. Hanggang sa, wa na ako. Iniwanan na. Alright? So, sana may intindihan dito. Alright? Ano ba yun? Ito na natin. Isipin provoke. Hindi irritable. Hindi ko madali ka-irita. Kaya, itong ginawa niyo ito, talagang malaking gulo ang ginawa niyo. Kala niwala mo sa tama ako sa. Kala mo tatagay sa tahimik. Ang lumalagay sa tahimik, yung namamatay, tahimik na yun eh. Wala nang problema yun. Yun ang tahimik na. Pero pag ikinasal, simula yan ang gulo. Meron kang mga in-laws. Ngayon, pag hindi maganda ang foundation, yun ang nangyayari. Kaya binibigyan ko kayo ng strong and right foundation. Okay? Think that now evil. Hindi nagtatanim ng galit. Maraming din yan. Ang tagal-tagal niya, pulong-pulo na ako sa'yo. O, di ba meron ganyan? Kaya naghihiwalay na ng lubusan. Pinuno ang salo. O, sabi ni Fernando Ho Jr. Pag puno ng salo, palusin na. Eh, meron mag-asawang ganyan. Yung babae, mananahimik na lamang. Nung ganyan lang, okay na ako. Pagkatapos ng isang buwan, wala na. Sumabog na. Alright?
Hindi na tatay magalit, ha? Ha? Huwag yun, hindi magandang itanim. Magtanim na kayo ng pag-ibig, aani kayo ng pag-ibig. Magtanim ka ng pag-asa, aani ka ng pag-asa. Magtanim ka ng pananampalataya, aani ka ng pananampalataya. Magtanim ka ng pag-ibig, aani ka ng pag-ibig, siksik, liglig, umahaw pa. Mamili kayo, ano tatanim mo? Pag-ibig, babalik sa iyo, siksik, liglig. Magtanim ka ng hinala, babalik yan sa'yo. Siksik, liglig, umahaw pa. Love rejoices not in iniquity. Hindi natutuwa sa kasalanan. Love rejoices in the truth. Okay? Yun yung natutuwa ka pag ang nagpipiripare ay katotohanan. Yun yung totoong pag-ibig. So, yung pag-ibig ito na binabanggit natin, this is commanded sa lalaki to love his wife. Okay? Kaya, kailangan yung pag-aralan ito. Ito yung isa sa strong foundation. Tagdagan natin ng isang L, loyalty. Ang Bible sabi, Ephesians chapter 5, 39, 31, na iiwanan ng babae ang